how were you able to go over this challenge? Actually, nalaman ko lang yun sa, may nagsabi sa amin sa office na mukhang na-cut from the BICAM report. Nagulat kami kasi dinagdagan kami ng budget ng House. Nung pinasa ng House yung budget, dinagdagan kami ng budget ng Senado. Nung pinasa yung budget sa Senado. So nagulat kami na bakit yun ang naging resulta sa bicameral conference. Although alam namin, mabigat din ang pinapasa ng bicameral conference committee na ang dami pangangailangan ng gobyerno. Pero ironic yun. How were you able to go over this challenge? Actually, nalaman ko lang yun sa, may nagsabi sa amin sa office na mukhang na-cut from the BICAM report. Nagulat kami kasi dinagdagan kami ng budget ng House. Nung pinasa ng House yung budget, dinagdagan kami ng budget ng Senado. Nung pinasa yung budget sa Senado. So nagulat kami na bakit yun ang naging resulta sa bicameral conference. Although alam namin, mabigat din ang pinapasa ng bicameral conference committee na ang dami pangangailangan ng gobyerno. Pero ironic yun kasi the day before, nag-launch kami ng mga online programs, yung CanMigo, yung use of artificial intelligence or AI sa libre yun, binigay ng Khan Academy. Khan Academy is an education software or technology company started by Sal Khan in Silicon Valley. It's used by over 100 million people in the world. And it's helped teachers, it's helped students. Ito, binibigay sa atin ng libre. Tapos yung Smart the night before, nagbigay din ng free 5 gig internet. Smart, Smart. Pinabayaran yan. Pero ito, free for those who use this software, yung Khan Academy. So sa eskwelahan, ginagamit na namin yan. We're using it in about, siguro lampas 1,300 schools. From 30 schools, nag-pilot kami, naging 1,300. And the goal is to reach millions of users. So we have 24 million students. Tapos ang pakiusap lang sa atin, kayo na mag-provide ng mga, kung cellphone man yan, o yung tablet, o yung laptop, at saka yung internet connection ng bata, kayo na mag-provide yan. Kami, yung software, libre, makakatulong to sa teacher dahil dito, nandun na yung lesson plan niya for the day, kaya na niyang i-review. Matagal na yung 1 oras siguro. Dati pag manual yun, 2 hours ginagawa ni teacher yun. So talagang malaking tulong itong sa ating mga teachers. Tapos nagulat kami, nandun pa si First Lady. The next day, kinat kami ng 10 billion dun sa computerization budget ng PhilHealth. So medyo nakakagulat yun. But having said that, nag-post ako sa social media out of frustration. Hindi ko alam ano yung mapapala namin doon. But si Presidente, nag-text sa akin at 3 in the morning and saying, let's talk to the budget secretary at hanapan natin ang solusyon yung problema. So yun, talagang nakita ko yung commitment at dedication ni Presidente at how important education at saka yung use of technology sa kanya. This Khan Academy, was it an over initiative niya na to the DepEd? Yes, libre yun. Ang first licensee yun in the world is a Filipina. Si Geraldine Acuña Sunshine, na first Filipina to sit on the board of Harvard. Kaya kilala niya si Sal Khan. Kasi Sal Khan is a graduate of Harvard. So, nakiusap siya na, can you help the Philippines? Libre to. Kasi sa Amerika, binabayaran to ng mga estudyante. Oo, sa atin libre. Binibigay na ng libre. Tapos, so I wanted to take full advantage of this kasi nakakatulong to sa ating mga teachers, nakakatulong to sa ating mga estudyante. Kasi yung teacher doon, yung quizzes online na eh. So makita mo na yung resulta, hindi na i-check ni teacher yun dahil automated na yun. So makakuha yung resulta, tapos may datos na yun kagad, lumalabas. Etong si Miss Villanueva, ang grade niya last week, 8/10. This week, 9/10. She is now, kung last week siya ay pang-5 sa klase ng 25. Ngayon, pangatlo na siya. Yung mga ganun datos, hindi na algorithm na nakaprogram na yun. Tapos itong nilaunch namin, yung AI, structure needs namin dahil may ang demands nung education software, medyo malakas yung internet connection mo para makuha mo yung benefits niya in real time. Kaya yung mga ibang eskwelahan, wala silang real time internet. Kung malakas lang ang internet, magda-download sila. Pero yung ibang to really reap the benefits of it, kailangan malakas yung internet connection.
yun ang 12 billion na budget ng modernization, computerization. Yeah, 12 billion, kinat ng 10 billion approximately. So, you just inherited this project. Kasi sabi mo, 1 year ago pa yan. I-roll out nila. The continuing program ng DepEd yung computerization. It's something that's been done for the past few years. Pero, yun nga, hindi naman kinakat yan in the past. Continuing. Itong first year na kinat ng malakihan na gano'n. So parang taliwas ito sa direksyon ni Pangulong Marcos na gumamit ng teknolohiya at gawing makabago yung ating education. Okay. So, when you assume office in July from former VP Sara, there are a lot of other priorities na meron focus. And now you have your own focus. So how did you try to reconcile na what to continue, what to discontinue? Well, kami, ayaw namin yung masyadong bigla naman yung interaction. So may inumpisahan sila VP yung matatag curriculum. Yes. Yung pag-revise ng ating curriculum. At yung ginawa dito, binawasan yung content dahil masyadong masakit na. Masyadong crowded, at ang naging emphasis dyan is to focus on the basics. Yeah. Makakabasa ba yung bata? Magaling ba siya sa math? Diba? So yun. Ganun din. Hindi naman natin binago yun kung pumasok tayo. Ang sabi natin, i-review na lang natin kasi ongoing na yung review. Kasi kada bago ng curriculum, malaking, although it sounds very simple, malaking pagbabago yun. Dahil i-retrain mo you have to retrain almost 1 million teachers in the new curriculum. So, tama natin, dahan-dahanin natin para hindi masyadong biglaan yung pagbabago dahil kakapalitan ng curriculum. Yeah. So rather than do what other DepEd secretaries do is that change the curriculum again, sabi ko, ipagpatuloy na lang natin and let's see what we can improve. But you were formerly a member of the Congressional Oversight on EDCOM. There's the EDCOM 2. So, meron naman silang bagong proposals. Are you able now to implement some of those proposals? Marami kaming in-implement dun sa nakatulong sa akin yung pagiging member ng EDCOM dahil ang trabaho ng EDCOM i-review yung ginagawa ng ating mga educational agencies at siguraduhin na yung DepEd, yung TESDA, yung CHED kumbaga nasa tono, walang hindi kanya-kanyang may kanya-kanyang symphony, may kanya-kanyang tugtog, di ba? Kailangan isang tugtog at yung tatlo magkatono. So, and marami silang recommendations at pinapoint out talaga na yung systemic, yung pagkukulang ng sistema. So, kasama dyan yung itong bullying. May recommendation sila na baguhin namin yung implementing rules ng laws on bullying. So, we will take a second look at that. How old na ba yan? IRR ng bullying? Kasi the law is about a decade old, 2013. So siguro, over time, marami na tayong na-accumulate ng wisdom na kailangan i-input dun sa panibago. So maraming recommendations ang recommendation nila na maraming principles pala na OIC pala. Yun. Yeah, so yun. So pinipill up na namin yung ibang positions there. Nakita namin na hindi pala qualified yung iba. So we're trying to qualify more people to be principals. Tapos yung mga reklamo ng teacher na tagal nilang natetenga sa teacher 1 and 2, 10 to 15 years. So happy sila pagpasok nila ng DepEd, okay naman decente ang kanilang sweldo. Pero bakit 10 to 15 years di pa sila na-promote? So doon pala tayo very vulnerable, maalis at nag-abroad yung ating mga teachers. Naging English teacher, naging domestic helper, naging kahit anong trabaho na mas mataas ang sweldo. Yes. So because of that, gumawa tayo ng expanded career progression system na gumawa tayo ng mga panibagong mga teacher positions, teacher 3, teacher 4, teacher 5, para mas mabilis ang promotion. Yeah. Para how many years? Hindi mawala ng pag-asa. O mas mabilis dapat within 10 years, siguro na 1 or 2 promotions. Implemented na yan? Yes, it's being implemented now. And of course, the limit is just the funding. Pero kasi salary grade. Phased implementation. Kasi magpo-promote ka, tataas ang salary ng teacher. So implemented na yan, sir? Implemented na yung career? Being implemented. We're starting the implementation. And then we're getting good support from the President and the DBM. And yung sinabi mo, speaking of curriculum, meron ka namang bago yaan sa curriculum? Hindi, kasi yung naabutan ko,
ang nire-review na curriculum, ang na-review na curriculum is kinder to grade 10. Okay. So, hindi pa na-review yung grade 11 to grade 12. So, yun ngayon ang pinapatuloy namin. Yung pag-review ng grade 11 to grade 12. Ito yung dinagdag sa di ba? Ito yung malaking debate nung araw kung magdadagdag tayo ng senior high school, yung grade 11 and grade 12. Malaking debate yan nung ni President Noynoy. Malaking debate sa Kongreso. Maraming nagpo-post na sayang yung oras, sayang yung panahon, kailangan magtrabaho na yung bata. Kaya ang sagot natin is sa Kongreso, nasa House of Representatives pa ako. Ang sagot natin is mas malaki ang chance sa magkatrabaho nito. At hindi na kailangan mag-college pagka kumuha ng 2 extra years. At isa sa mga argumento din yun, parang nahuhuli na tayo sa mundo na hindi pa na sumusunod sa K-12. Kaya yung mga engineers natin, yung mga professionals natin, mga arkitekto, pag nagtrabaho sa abroad, mas mababa ang sweldo. Hindi, kung mga engineering assistant sila, architectural assistant. Kasi tinitingnan yung resume nila, nakikita, 10 years ka lang pala. So kulang ka. Kulang ka sa edukasyon. Kaya yung sweldo na binibigay sa kanila, mababa. Kahit yung pareho yung kwalifikasyon nila, pareho yung trabaho nila, kulang ang binabayad sa kanila. So nakikita natin na dedehado yung ating mga kababayan. Kapag umiikot sila sa mundo, naging OFW sila. Magaling sila, kaya nga sila hinahire. Pero nakahanap ng butas yung mga kumpanya, mga employers, na bigyan sila ng mas maliit na sweldo. Kaya yun yung mga rason kung bakit tayo ng K-12. 2011, bandang 2011 or 2012. So yung meron kayong ongoing review, gusto namin i-streamline dahil nakita namin dito sa senior high program natin, 15 subjects. Kasi ang nangyayari dyan, tatanungin yung bata habang siya ay grade 9 or grade 10. O saan ka bata? Saan ka ba pupunta? Pagka-college, yung tracks ang tinatawag dyan. Ano bang balak mo? Magpo-collegio ka ba? O the academic track ka? Doon naman sa academic track, pwede kang mamili science and technology, mathematics, or accounting and business, or humanities. Yun ang tinatawag na strand. Yun ang tinatawag na strand within the academic track. Pero yun dun sa mga hindi naman magkakolehiyo, pwede mag-techbook. Yun ang tinatawag na TVL track. 4 na track yan So, papasok ka ng grade 11, mamimili ka dun sa 4 na track. Academic, techbook, sports, or arts. Pero ang nakita namin, pinag-aaralan namin yung implementasyon over the itong huling nakarang dekada, ang kumukuha lang ng sports and arts, wala pang 0.5%. Wala pang 1%. Athletes yung wala yung mga gustong maging professional athletes or maging artist, mag-pursue ng creative arts career, maging pintor, maging less than 1%. Maging manunulat. Less than 1% kahit pinagsama. So, at naging problema dyan, parang walang nag-hire ng mga senior high school graduates na galing sa tech book or technical vocational track. At sabi namin, yan ang isa pang finding ng EDCO na nakatulong sa akin. Na kaya nga daw hindi hinahire yung mga bata kasi wala silang assessment. Kasi usually pag kumuha ka ng course sa TESDA, NC1, pinaka-basic, NC2, NC3, NC4, NC5, pahirap ng pahirap yon, patagal ng patagal, at increased expertise. Kailangan may assessment ka. After. Para may assessor or professional na magsasabi, eksperto na magsasabi, natapos mo na yung NC1, ito na ang skills framework mo, ito ang kaya mong gawin, ito ang competency mo. Yun ay hindi natin ginawa for a decade. At so when I was I think 2023, when I was chair, nagpasok tayo ng budget para dyan sa TESDA and sa DepEd to enable libre na. Kasi kaya pala maraming public school na hindi may bayad pala yan, maabot ng 1.5 kada estudyante per assessment. Kaya yung bata galing sa public school, ayaw niya magbayad ng gano'n. So, yun ang rason kaya hindi siya nakakakuha ng trabaho dahil wala siyang assessment. So, sinabay na namin sa I think 2023 or 2024 budget yung budget for assessment. So, hopefully that continues. Saan sila magte-test? Sa TESDA o sa somewhere else? May testing centers sila. Ang TESDA? Doon sila ina-assess. Or sometimes yung ibang schools merong mga facilities din. Pero hindi lahat. Yun din ang isang finding namin. Hindi lahat. Hindi lahat ng schools nag-o-offer ng 4 track. Kaya siguro
mas konti ang nag-enroll sa sports o sa arts. Kasi nga, siguro nakita nila yung facilities. At saka, yung mga magulang daw, ayaw sila papasukin sa ganung klase mga kanila. Sinasabi, huwag ka dyan, anong mapapala ka dyan.